Welcome back mga ka-DIY. So for today, naalala niyo pa ba si Gentai Power 100AH? So binalik ko na siya sa bahay niya. Ayan, tapos inepoxy ko na lang yan mga ka-DIY kasi may paggagamitan ako dito. Gagawin ko sana ang 24 volts, so dalawang Gentai para dun sa ating hybrid solar setup. Nabibitin kasi yung 24 volts 50AH ko na DIY battery mga ka-DIY, kaya plano ko dagdagan ko na lang to, gawin kong dalawa para maging 24 volts 100 AH. Kaso ang problema napansin nyo ba nagliparan yung presyo ng mga battery simula nung nagkaroon ng digmaan sa Middle East. So ito siya, yung nabili ko siya dati, ang presyo niya 8,700. Nabili ko siya 7,500 kasi nga gumagamit tayo ng voucher mga ka-DIY. Ayan no. Ngayon tingnan natin yung presyo niya mga ka-DIY. Bibili sana ako kaso ang sakit sa bulsa. From 8,700 naging 11,500 na siya. Tapos pre-order pa, ang tagal mo pa bago makuha. Tapos ito CST, grabe, 19,000 mga ka-DIY, joke time ba to? Tapos kung i-DIY nyo naman, pwede rin. Mas mura ng konti, 10,140. Kaso wala pa tong BMS mga ka-DIY. Ito pa isa. Pag-apat nito, kasi syempre per piece yan, 9,500. Kaso kulang pa din ng BMS. So mas mura din to, 9,500. Ngayon, meron pang isa, James Watt. Ayan o, 16,000 din. Parang parehas lang to ni ano eh. Bumaba pa nga to mga ka-DIY eh. Nung isang araw, 15,499 din to eh. Ewan ko ba bakit ganyan yung mga presyo ng battery na yan. Ngayon, kakahanap ko, ayan, may nabili tayong panibago. So, bumili ako, ito, Watt Cycle. Ito ang mura ko nabili mga ka-DIY kasi ang price niya, 10,500. Siyempre, ginamitan natin ng voucher. Naka-discount tayo ng 1,800 plus yung shop voucher pa. Yung 1,800 na yan mga ka-DIY, ano yan, affiliate voucher. Kaya bilhin nyo yung mga battery or kahit ano pang nililink ko gamit yung referral natin mga ka-DIY. Kasi po, meron niyang voucher na baka magamit nyo, sayang naman. Nasaan na ba yun? Ipakita ko sa inyo. Ayan o, YouTube affiliate yan. YT affiliate voucher. Kaya ako nakapag-discount ng 1,800 mga ka-DIY. Kaya kapag bibili kayo, gamitin nyo po yung link sa baba ng ating video. So ayan siya, from 10,500 naging 8,400. So napakamura na nito mga ka-DIY ni James Watt compared kay Gentai. Wait lang, kunin ko ipakita ko sa inyo mga ka-DIY. So ito siya. O, di ba? Mura na to. Kumpara sa presyo ni Gentai at saka ni CST at saka ni James Watt. Hindi po to sponsored mga ka-DIY ha. Binili ko po to gamit yung pera ko. Gusto ko lang kasi mag-setup nga, i-upgrade, kaya bumili ako. Ngayon, syempre, itetest natin yung capacity nito kung legit na 100 AH ba yung makukuha natin. Ito nga pala, mini version. Meron kasi to yung original na medyo malaki, kasing laki ni Gentai. Kaso sold out yun mga ka-DIY kaya itong mini yung binili ko. Parehas naman silang 100 AH, kaya lang to naging mini. Pakita ko yung dimension na. Ito po yung comparison sa size nila. So ayan o, sa lapad. Tapos sa haba, ayan o, mas mahaba siya. Pero sa taas, mag-sing height naman sila sa lapad at saka sa haba. Kaya po yan maliit mga ka-DIY, itong mini. Ang pagkakaiba lang po talaga niyan is sa case. Kasi ito, yung battery naman nila parehas lang. Ang kaibahan lang, ito kasi walang espasyo sagad doon sa kanyang case mga ka-DIY. Kung maaalala nyo yung dating video natin ni Gentai, binuksan natin yan, ililink ko na lang dito. May space pa yan dito. Magkabila tsaka sa side. Kaya mas mataba siya tsaka mas mahaba. Itong mini version, si Watt Cycle lang ata yung nagbebenta ng mga mini na version. So yung mini version nila, ang ginagawa nila, wala nang bolt dito, naka-spot weld na lang yan, naka-weld na lang talaga. Tapos yung termination nila, inaakyat nila dito sa taas. So hinahabaan nila yung bus bar, kinukurba nila.
So maglagay na lang ako dito ng picture para makita nyo mga ka-DIY. Kasi hindi ko na muna ito bubuksan, saka na siguro pag natripan natin pag maraming nag-request. Pero ayun, maganda yung design niya, kaya kung maliit lang yung space na paglalagyan nyo ng battery na to, 100Ah, good kasi maliit lang siya. Compact siya mga ka-DIY. Ngayon, i-set up natin, i-test natin yung capacity kasi yun naman yung pinaka-importante. Siya nga pala, yung continuous amps nito, yung BMS nito, continuous discharge is 100 amps mga ka-DIY. So, ayun. Standard naman yan, halos sa 100Ah na mga battery, ganun yung discharge. So, i-set up natin yung discharge test natin para malaman natin yung actual capacity niya. Siya nga pala mga ka-DIY, meron pa akong ipapakita sa inyo. Kung naalala nyo pa tong aking chocolate battery. Alam nyo kung ilang taon na tong mga ka-DIY? 5 years. 5 years na po tong battery na to, buhay na buhay pa rin. Nagamit ko to sa pagpapagawa ng apartment. Kasi walang kuryente doon, ito yung naging power station nila doon para sa mga power tools. Gusto ko lang i-share, meron kasi akong panibagong ginawa dito. Pinalitan ko yung BMS niya, ito 100 amp BMS. May built-in na active balancer. So, ang astig lang niya. So, aganda mga ka-DIY. 200 amp BMS pala yan, tapos meron na siyang 5 to 6 amps na active balancer built-in mga ka-DIY. So, balance naman yung cells. Kaso, ito sana yung gagamitin ko. Isasama ko kay Gentile para 24 volts. Kaso yung capacity niya, dahil nga matagal na siya, 5 years, nasa 88 amp hour na lang siya. Siyempre, bumababa kasi yan mga ka-DIY. So, 88 na lang siya, masyadong malayo sa 100. Kaya, bumili na lang tayo ng panibago, si Wattcycle. Pero ayan, sinishare ko lang yung BMS. Baka gusto nyo mga ka-DIY. Ilalagay ko sa baba yung link. Goods na goods siya kasi working, balance na balance yung mga cells ko mga ka-DIY. So, ayun, set up natin yung discharge test. Siyempre, ang gagamitin natin dyan ay si a torch mga ka-DIY. Pinuli charge ko na pala yan. So, fully charge na yan mga ka-DIY. 14 volts na yan. Makikita nyo naman. I-set up natin. Aabot ba? So, ayan, kung nakikita nyo, 14 volts siya mga ka-DIY. I-set lang natin ng 130 watts na discharge. Tapos yung cut off natin is 10 volts. I-reset pala natin kasi ayan o, nandyan pa yung last testing ko na nito yung DIY battery 88, 89 amp hour. Ayan, 130 watts discharge tayo. Ayan. So, discharging na siya mga ka-DIY kung nakikita nyo. 130 watts. So, balikan natin to after siguro mga 9 hours mga ka-DIY. Update ko kayo sa actual capacity niya mga ka-DIY. Mga ka-DIY, after 11 hours... subscribe daw kayo, sabi ni Kid DIY. After 11 hours and 25 minutes of testing, so ayan, ito na yung actual capacity. Muntik nang di umabot 100 Ah mga ka-DIY, 10 volts cut off. So ayos, pumasa naman si Wattcycle mga ka-DIY. So okay na rin yan para sa presyo niya. Kumpara naman natin sa presyo ng ibang battery mga ka-DIY. 'Di ba? Nabili natin ng 8,000 something. Tapos ang maganda pa, hindi siya pre-order. In-order ko to, siguro sabihin na natin na kahapon, dumating siya today. Ganun kabilis. Kinabukasan lang na-receive ko na tong battery na to mga ka-DIY. So, capacity wise, goods naman siya, pasado yung 100Ah. Pwede pang tumaas yan mga ka-DIY. Dinischarge kasi natin ng mataas, 130 watts. Kung babaan natin yon, sabihin natin 8 amps lang, nasa 100 watts, mas mataas pa yung pwede nating makuha dyan. At saka, napansin ko din,
pag mas lalo mo ginagamit kasi yung battery, posible kasi may konting imbalance pa yan eh. Pero pag ginagamit mo na siya, magbabalance pa yan kasi yung BMS naman natin, meron niyang active balancer. So, unti-unti magbabalance pa yan mga ka-DIY at unti-unti pwede pang tumaas yung capacity niyan. So, goods na rin yan mga ka-DIY. So, kung interested kayo bumili nito, gamitin nyo yung link sa baba kasi sayang po yung voucher mga ka-DIY. Biruin mo, nabili ko siya less than na minusan natin ng 1,800 o, di ba? Malaking bagay na rin yun, savings na yun mga ka-DIY, 1,800. So kung naghahanap kayo ng 12 volts lithium iron phosphate battery 100 Ah, ito na po yung mare-recommend ko sa ngayon. Si Gentay, pass muna tayo kay Gentay. So ito muna yung mare-recommend natin for today. So ayun, abangan nyo po, i-update natin, gamitin natin to dun sa ating hybrid solar setup. Gawin natin 24 volts. Bibili pala ako ng equalizer para doon mga ka-DIY kasi para sure na balance si White Cycle at saka si Gentay kasi nga magkaibang batch sila, magkaibang battery, syempre magkakaroon niya ng konting imbalance. So gawa na lang din ako ng update video noon pag dumating na yung equalizer natin mga ka-DIY. So yun lang mga ka-DIY, maraming salamat and thank you for watching.